So good morning, afternoon po again mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is October 9, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may mall, W Mall, sa may Makapagal Views, Dado Makapagal Boulevard, Barangay 76 Pasay. At dadalhin ko na din sa may ano to? Torre Lorenzo, sa may Torre Lorenzo, Manila, Pablo Campo Street, Barangay 730, Malate, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Dito na tayo. para sa pinakalasipong balita at ang dapat gawin pagkatapos ng ito. Continue straight to this traffic light. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Fado at Liza Atosa. Hello, Attorney! Magpapali po, Attorney, Attorney, Kapagdadali po ng ating special coverage po dito sa nangyaring dito, nasa linya na natin, partner. Wala nang pinakamataas dito. Ating kagawaran na kalusugan. Ang ating yung secretary, Ken Herbosa, para po magbigay ng update dyan po sa mga nasugod sa ospital sa Baguio. Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon, Liza. Magandang hapon, Noel. At magandang hapon din sa mga nagsusubaybay dito sa TCFM. Gusto ko sana magbalita noong mga aganapan dyan sa 4.9 Gulat ako, kala ko kung saan yun. Yan palang bus na yan. Isang report ng aking regional office at nakausap ko yung regional director, pero nagkaroon tayo ng parang mass hysteria. So normal, no? Siguro yung mga students nag-evacuate ng building dahil baka malakas yung infected. There's about 40 students na dinala sa Baguio General Hospital. DOH Hospital po yan. At siyempre na-overwhelmed emergency 40 students, pero lahat sila wala namang need for hospitalization. May mga hinimatay at nag-collapse. Siguro out of an acute anxiety reaction. So binigyan sila ng psychological intervention para makalma, and most of them mukhang pauwi. And although nag-set up kami ng temporary tent doon sa PR para pag talagang emergency hindi masyadong crowd at overcrowd. So yan ang naganapan ngayon. We're monitoring the situation at lumalabas na rin yung aming Health Emergency Management Bureau. Ito yung nag-a-assess ng any more damage at needs assessment pag nagkaraan ng isang earthquake. So ingat pa rin tayo kasi sometimes may aftershock. And then in some cases, may cases na yung aftershock sometimes ang kaming lakas yung tao ng earthquake that it can create damage again. So reminder sa ating mga kababayan sa Baguio na to follow yung ating protocol, stop over and hold, at saka Continue straight to this traffic pagkakataon light. yung mga anak, kapag-anak sa pang pamamaraan. Mula ang update natin. So pa-expect. Yan naman lang ako ng detalye sa mga nag-diet na anak. Ito po ba yan yung mga bata or may Grade school student, high school student ito. So ang usual presentation pagka nagkaroon ng acute anxiety reaction, magka-hyperventilate na. Sabihin nun, mapipit na pagkina, pag kinakabahan or umay. Pag nag-hyperventilate na kasi, madudot mo yung carbon dioxide mo, magka-hyperventilate na pwede kang himatayin talaga. So ito yung reason like yung mga sa libig, mag-iyak ng iyak, mamamatay, hindi matay. So lose consciousness. So after a while, pag-recover naman yan, usually nga, ipag-treatment namin yan,
around Football Valley. Nagiging na lang sa paper at para ma-recover na agad. Yun ang first aid kung wala ang doktor around. But basically, that's why tayo nag-drill, ano? Para in case of an earthquake, alam natin ang gagawin natin. At ang unang sinasabi, di ba? First step, don't panic. Tapos, black cover. Nagre-remind na buti ngayon kasi nga nag-earthquake tayo sa Bongo at saka sa Lusig. Nag-earthquake tayo sa Baguio, sa Union. So I'm sure dapat masanay talaga tayo. Sila natin talaga dapat mabayaan yung mga drill ng earthquake. Pinutuhin na natin yan. Pati yung kumbat na paano para kailangan mag-evacuate din talaga yung kumbat. Secretary, thank you again for clarifying with us yung situation dito sa Baguio City Hospital. Dito po sa inspection po ninyo, aside from Baguio, tawid po ako mabilis lang sa La Union. Yung po mga City Hospital natin doon, sir, kumusta po yung sitwasyon po? Wala namang partial Wala pa rin kaming nakukuha ang report din namin. According to my director ng Health Emergency Management Bureau, gaya nung earthquake sa Bukod at middle of the night, midnight, tinatawagan na ako na kailangan ng medical treatment. So I've not received any report, no news so far, but we are sending teams to those areas para maggawa ng tinatawag na needs assessment at saka damage assessment. Dito po sa On time dito sa earthquake. Opo. One last question on my end, Secretary. I just wanna know as well kung sa La Union po ba ay meron din po bang ayuda sa hospital for earthquake-related po ng mga medical assistance? Wala pa akong report na nakuha nila. There were no reports. Ang may report yung sa Baguio na high In school. 200 meters, turn right into traffic. Siguro, tingnan lang natin si extent ng kanyang paalala sa lahat ng ating mga kababayan Into right sa close Baguio lane, La Union. then in 100 Opo, meters, alam po turn namin, right into extent, kayo po ay nag-sponsor sa DOH nung tinatawag natin October o bilang Mental Health Consciousness Month. Oo, yes, correct. Oo. Tama yan, ano? Yung nag-stop ko ay no mental health. Yung sa Bogo, maramihan nag-collapse sa yung orthopedic injuries, mga balian ng buto at kailangan ng operation yung natingnan namin doon saka namatay. Dito naman sa Baguio earthquake, karamihan ay ito mental health ang naapektuhan. These are our young people, no? So very important yung support from each other ng sa mental health. Yung mga drills natin, strengthen your emotional resilience. Kasi alam mong gagawin. Usually, nagpapanik ka kung hindi mo alam ang gagawin kasi hindi mo alam ang mangyayari. So, if you are ourselves with knowledge, kung anong gagawin pag nag-give doon, hindi tayo mag-develop ng acute anxiety reaction. At active po ang DOH sa Cebu. In fact, meron din psychosocial mental health issues sa Cebu kasi maraming namatayan at maraming nawalan ng bahay. So, nagpadala ako ng additional team to our National Center for Mental Health para mag-sigap sa gawa ng psychosocial process. So, nakikita natin, ito sa pinaka-importante aspeto ng response sa isang disaster, yung pag-provide ng mental health. And sabi ko nga, mental health month here. But because of that mental health month, very important pa rin ang mental health namin in terms of our children kasi maraming mataas ang suicide rate natin. So very important na listen, we support our kids na nagmamanifest ng anxiety, depression, and other mental health. Yung kasagano po, Sec, pwede naman pong diretso lang na sa mga officers ng DOH, mga City Health Centers, for those who are in need of psychosocial assistance, Sec. Yes, and all doctors, all physicians and health workers, marunong yan ng psychological first. So sila mag-decide go to a therapy, clinical psychologist, or psychiatrist. So most of the time, ma-address nila yan kung sila ay well-trained health professionals. So very important ang mental health. Walang health kung walang mental health. You will never be healthy if your mental health is not good. So, Maraming salamat po, Secretary, sa oras ninyo kahit may nagpipili kayo ngayon. Thank you po, sir. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Kung ating sabihin, si Secretary Ken Herbosa ng Department of Health sa kanyang paalala po, di ba? Mga malalapitan tayo. Paliwanag. Ay, napakalipas. Napaka-malumanay. In 200 Para hindi ka meters, naman make a kalma, slight left, para then you make are a never slight not left. feel, para lagi ka lang feel, keep calm and be alternative. Yun ang motto ko sa buhay partner. Nakaano na yan, naka-print na yan. Pagpainit na ulo ko sa mga ganap at keep calm and be alternative.
Ako yung experience mo yung kapiyan mo ko para silang tayo lagi. Pero ngayon po, sa mga oras na ito, ipinapaalala lang po namin. Ito po, ang mga munisipalidad sa bigla kayo tumamigil sa regular programa. Ilang mga lugar sa La Union ang nagsisimula na po ng kanilang mga klase sa publikong pribadong paaralan. Yung mga eskwelahan po na pinasasakita ng municipality ng Buwang, Agbuo, Nagilian, Agoo, Maringay, Bulbul, Haba, Rosario, Pagulin, Santo Tomas, Santol at Cubao sa 12 munisipalidad ng La Union. Nagsisimula ng kailang mga classes mo ngayon, pero siyempre po sa mga nakatira din sa mga coastal areas na takot yung dagat eh. Tama. Kung kayong epicenter, nasa dagat kayo. So you really have to be very careful with that. At hindi naman yung 22 municipality siya na hindi nabanggit. Yung pinakamaganda po, kumuha po tayo ng update sa inyong LCU. Kasi dyan po kayo makakakuha ng tama at napapanahon update para po. Kagaya na sabi ni Kasi, unang-una natin proteksyon, nakakayang informasyon at syempre, kalmado po natin naman. Ayun po. Sa ngayon po, ay tatabi naman tayo ngayon sa iba pa po mga kagarapan sa labas ng Isilan. Hindi na natin balita ngayon, Martin Gores. Pahayag na Bendidado, hindi pagsuway sa yan. Kahapit ko sa atin yan, Sige, yan. Magandang hapon sa naiintindihan si Ombudsman Christine Remulla sa kanyang pagtang-ayon na ang tinutukoy na pending the law ay hindi pagdating sa batas kundi pagbibigay lamang ng konsiderasyon sa ilalim nito. Sa interview ni Remulla ng pahayag na pending the law ay hindi nangangulugang pag-uwi sa saligang batas. Kamakailan po ang aling nga sinimulia ng dalawang ni Senator Erwin Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senate Majority Committee kaugnay ng malabayang proyekto kung maaari mag-invest o luwagan ng batas para naman ng taong bayan dahil pag batas mano ang kapakanan ng mamamayan kaysa sa batas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Brad CNN. Maraming salamat, Sir Brad. Sabi naman po tayo ngayon dito sa isa pa pong balitang hatid. Christian Isore. Okay, alamin na lang po natin. Ano pong balitang hatid ni Christian Isores? Christian, take it away. Naisalo mo muna sa halos 19,729 ang bilang ng mga reklamong inaabot ng publiko sa online portal ng Instituto sa Pangulo laban sa mga maanumadyang flood control projects. Halos 2 buwan na nang inulat Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ni Madam Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na inaasahan pa ang mas detalyado mga informasyon bukas kung saan nakapaloob ang mga detalye kung ano na ang nangyayari sa mga reklamo at alin sa mga ito ang nagsusunod nila. Ipamapukoy ng Malacanang kung hanggang kailan bukas para sa publiko ang website at kung hanggang kailan tatanggap ang mga sumbong laban sa mga pinagsisalaan maanumalyang flood control project. Ayon kay Castro, kailangan din bandera ng motibo kung may darating pang mga reklamo dahil ito ang maayong iputyat ng pagkasara ng website. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas din nilang palugin ng website para sa mga reklamo laban sa anomalya o pang infrastructure project ng gobyerno. Yan ang balitang kumpirmado. Durado, ito ang Radyo Patrol. Christian Isore, CCMM. Maraming salamat, Christian Isore. Ang huli naman natin report na hinahatid sa atin ni Robert Mano, 2026 National Budget hindi mamadaliin ang pagsasa. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Atty. at Live Banking. Pinina sa Certificate Person sa Pangulo Marcos Jr. ang panukalang 2026 National Budget. Sabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Rick Gatchalian, pinakisusapan niya si Senate Budget Representative Solo III na huwag madaliin ang pagpasa sa budget sa pamamagitan ng hindi pag-certify ng urgency ng Pangulo, bagay na sinang-ayunan niyan ng Malacanang. Kung certificative urgent ng Pangulo ang budget ay mula second reading ay agad itong maipapasa sa third reading sa loob lamang ng isang araw. Pero kung hindi certificate urgent, magkakaroon ng panahon ang bawat senador na aralin ang mga agenda bago ito pagbotohan sa third reading. Ang target pa rin namin optimistically is before Christmas. Lahat matapos. By
by tradition naman, pinapirma ng budget after Christmas na pagtapos ng Pasko. So, ang target naman namin before Christmas, matapos na ito lahat. Sa ngayon, wala namang nakikita ang finance committee na problema na po pwede magpaantala sa pagpasa sa national budget. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMS. Maraming salamat, Robert Mano, sa ating po mga Radyo Patrol reporters. Basta may nangyari, nakareporta ka sa DZMS. Sa Inquesta. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Acosta. Hello, Attorney! Alright, so for 1:44 ng hapon, magbibigay tayo po muna kami sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Kaya pwede na natin i-balik sa regular programming. Natin po mga patas na pinag-uusapan, ang inyong po mga katanungan, ating ikakasa. Magbibigay tayo muna kami sa ilang paalala. Huwag po kayo bibigyan, babalik ang news. Hello, Attorney! Sa DZMM. Basta AM, DZMM. Makikita ka lagi sa posibilidad ng paglingkod. Pag may naramdamang panyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o mata dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang o kaya pumunta sa ospital pag pumuma na ang malalakas na panyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radyo Patrol sa Inspecta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita ang mga Saan yun mo? Ito, no? pagkatapos ng Opo, yan na po. Sa may alcohol. lagi sa Pwede posibilidad niyo po ng ipasok po sa Yes. pag may naramdamang panyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o mata dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang o kaya pumunta sa ospital pag pumuma na ang malalakas na panyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag mo Drop off. tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radyo Patrol sa Inspecta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng linggo. Lalo na yung mag-traffic sa kalsada, sa may pag-ibig sa DZMS, pag-ibig sa Inspecta, o na sa balita, o na sa pag-ibig. Drop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna po sa matala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.